Nung nag-usap kami ni Hana, isa lang ang tinanong ko, ano ba ang gusto mong mangyari? Ma'am, sana po patigilin niyo na wag na po niya akong gambalain kasi tahimik na po ako. Ina-analisa nga natin kanina, mahal ka ng tatay mo, mahal ka ng nanay mo, bunga ka ng pagmamahal. Yung kapatid mo, anong sasabihin ng ibang tao? Bunga yan sa pagkakasala. Pero sabi niya, hindi po, sabik na sabik nga po akong makita yung kapatid ko. Kaya lang po, hindi ko pa kaya ngayon. Kaya sana, Aling Mirna, gumawa po kayo ng paraan na hindi po kailangang ipipressure ang bata rito. Unang-una siguro, dapat humingi kayo ng tulong sa ating Panginoon. Yun lang po. Ang pangunahin pong concern or attention ng ating Panginoon dito po sa mundo ay tinatawag po nating relasyon. Kaya po mayroon tayong relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. At mayroon pong relasyon ng mag-asawa, relasyon ng mag-ina. Pero dito po sa pangunahin ding problema rito ay ang pagkasira po ng relasyon ng isang mag-asawa at ano po ang sumunod na problema, yung pagkasira din ng relasyon ng isang ina at ng isang anak. Pero umaasa tayong lahat na kung anumang problema ay malulutas. Lalong-lalo na ang relasyon ng mag-ina si Aling Mirna at ito pong si Hana. Kaya nagkakaroon ng problema ito dahil po hindi kayo nagkaroon ng magandang komunikasyon, magandang relasyon. Tumasa rin ako na Hana, kung humingi ng tawad ang iyong ina dahil sa kanyang napakalaking kasalanan, ay tanggapin mo ang kanyang katawaran. Kaya tanggapin mo itong sitwasyon na ito. Ang kinakailangan lamang na magpakumbaba tayo, humingi sa Panginoon ng kanyang gabay. At siya na po ang magbibigay sa atin ng lahat ng kaliwanagan dito. Salamat po. Thank you very much sa ating pong trio tagapayo. Alam po ninyo, Hana at Aling Mirna, mapababae o lalaking mga kasawsawan natin dito sa studio, ay talaga pong nalungkot. Naramdaman po namin ang sakit. Sakit na nararamdaman ni Hana, sakit na nararamdaman ni Ate Mirna bilang isang ina. Alam po namin kung gaano ito kahirap para sa inyo. So doon po sa nangyaring counseling, Ate Mirna, naunawaan po ba ninyo na hindi po ganong kadali? Hindi po magiging ganong kadali na basta na lamang po ninyong sasabihin kay Hana na tanggapin kayo, mahalin kayo, dahil po meron din naman po siyang pinagdaanan, meron din po siyang sakit na naramdaman na hindi po ninyo nakita, at marahil ganun din po, meron din po kayong pinagdaanan na nasaktan kayo, nahirapan kayo, na hindi rin po naman din nakita ni Hana. So ang tanong na lamang po namin sa inyo ngayon, matapos yung naging counseling, ano ang inyong mga desisyon? Anak po ako nagtawad sa anak ko. Sige po. Anak, patawarin mo sa anak ko, anak. Mahal naman kita, anak eh. Kung ako man nagkulang sa'yo, maintindihan mo naman sa anak ko, anak. Mahal pa rin kita, mahal na mahal kita, anak. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo. Pagkukulang ko sa'yo, pupunuan ko ng pagkukulang ko sa'yo, anak. Patawarin mo lang ako. Huwag kang umangat sa akin ng kahit na ano. Patawarin mo ako, anak. Kasi Para mo nang hindi ko awa, alam eh. anak. Wala akong makapa kahit konti pa napatawad sa ngayon. Para mo nang awa, anak. Anak, please. Patawarin mo na ako. Patayin Bilang ina mo. Kahit kaya Magbabago na ako, anak. Magbabago na ako. hayaan mo na ako. Siguro darating ang araw, makapatawad din kita. Pero sa ngayon, hayaan mo muna ako. Kasi sa ngayon, wala akong mahugot na kahit konting awa, kahit konting pagmamahal pa sa'yo. Naawa ka na, anak. Mahal na mahal kita, anak. Patawarin mo na ako, anak. Hindi
Hindi naman ako bato eh. Hindi naman din ako masamang tao. Darating din ang araw, mapapatawad din kita. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang ibigay eh. Ikaw na rin nagsabi. Marahil Hindi po, pa rin Aling kita. Mirna, ang tinuturo po sa inyo ng sitwasyon na ito at ang pagkakataon na to ay yung matuto po kayong makinig. At matuto po kayong tanggapin na ito po ang resulta ng naging desisyon ninyo na pagsama po ninyo kay Mang Amado. Ito po ang resulta nun. Kailangan po ninyong matutong tanggapin po yun. At sana rin po, huwag po kayong mapagod. At sa inyo naman po, Aling Florenda, ngayon nagkaharap na kayo ni Mang Amado. May mga nais pa ho ba kayong sabihin sa kanya? Nang matuldo ka na rin po itong sama ng loob at galit ninyo sa kanya sa mga nagawa po niya. O kung marahil kayo, Mang Amado, meron po kayong gustong sabihin, kung sa palagay po ninyong meron pa ho kayong hindi nasabi, ito na po ang pagkakataon na yon. Ibibigay po namin sa inyo yun. Kung pwede, Lorinda, patawarin mo ako. Ang nagawa ko sa'yo. Noong mga panahon na yun, talagang hindi ko naisip na makakapit ito sa ating pamilya. Kaya pasensya ka na. Ikaw, Hana, pag-isip-isipan mo kung papatawarin mo ang iyong ina sa nagawa niyang pagkakamali sa'yo. Kaya humingi ako sa'yo ng kapatawaran, Hana. Patawarin na lang ako ng Diyos. Pero kung siguro, pagdating ng panahon, kaya kong patawarin ng sarili ko. Hindi ko alam kung magagawa ko sa iyo. Dahil ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Isa kang kasalanan. Isa kang malaking pagkakamali. Ngayon kung nasasaktan ka sa sinasabi ko, wala akong magagawa. Dahil mas masakit ang ginawa mo sa akin. Dahil kung sarili kong ina, hindi ko ganun mo madaling mapatawad. Ikaw pa. Siguro dumating man ang araw na mapatawad kong ina ko. Pero huwag kang humangad. Lubayan niyo muna. Hana, naunawaan namin kung gaano kasakit ito talaga para sa'yo. Pero ako nag-aalala din na mahirap, masakit na meron kang bit-bit na ganyang kadaming galit na nag-uumapaw. Na talagang sinasabi mo na wala ka na talagang mapaglagyan ng galit na nararamdaman mo para sa iyong ina at kay Mang Amado. Sana rin, kung kailangan mo ng counseling, nandyan si doktora, nandyan si father, dahil gusto ka rin naman naming tulungan. Yun na lang po yung pinagdarasal ko. Na sana mawala lahat ng galit ko. Para Sana mas nga lalo kahit akong paano matahimik itong ako. prosesong nangyaring nakapagsalita ka, nailabas mo lahat yon, naiparating mo sa nanay mo, naiparating mo kay Mang Amado, kahit paano ay nabawasan ng konti. Dahil hindi ko na ninais pa, Hana, na magpapatuloy ka sa napakahabang laban na ito ng buhay, na bitbit mo pa rin yun. Pangarap ko na pag dumating ang araw na ikaw ay magkaanak, nakalimutan mo na ang lahat ng ito. Kasi kahit gaano pa kasakit ang ginawa ng nanay mo, siya pa rin ang ina mo, siya pa rin ang lola ng mga anak mo. So dalangin namin na mapatawad mo ang ina mo at dito sa desisyon mo ngayon, igagalang namin yan. At sana nga po, Aling Florenda, wag din po kayong magsawa sa paggabay at pagtulong kay Hana. So sana po, Mang Amado at Aling Mirna, mas naunawaan po ninyo ngayon ang katayuan ni Hana. Di po magiging ganong kadali. Tanging panahon lang po ang makakapagsabi. Salamat po sa pagtitiwalang binigay nyo sa amin dito sa programa. Amin na po tayo mga kapatid. Sabi nga, tanging panahon ang makakapagpahilom sa mga sugat. Tunay na darating po ang tamang panahon upang maghilom ang mga sugat at sakit na nagawa po sa atin ng iba. Kalakip nito ang taos sa pusong paghingi ng tawad
pagbabago at pagtalikod sa nagawang pagkakamali upang makamit ang inaasam na kapatawaran. Ipinaalala rin po ng isyong ito na ang ating pong mga magulang ay pinili at ibinigay ng Diyos sa atin. Kahit gaano po kalaki ang naging pagkukulang nila o kanila pong nagawa, hindi po mababago ang katotohanan na sila ang daan upang tayo ay mabuhay sa mundo. Bigyan po natin sila ng pagkakataong bumawi sa anumang naidulot po na sama ng loob. At sa bawat malungkot na karanasan, tuluyan na sana itong ibaon sa limot at harapin ang buhay ng may saya, pagmamahal at bagong pag-asa. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, matapang ang taong marunong humingi ng tawad, pero mas higit na matapang ang taong marunong magpatawad. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you din sa aking co-host, syempre pa na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kay B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo, ang ating pong mga sausawero at sausawera, at higit sa lahat sa ating pong mga bisitang nagbahagi ng kanilang kwento sa pagtitiwalang binigay po ninyo sa amin dito sa programa. Salamat pong muli. At sana, mga kapatid, lagi po ninyong aabangan tuwing Sabado ang Untold Stories mula sa Face to Face. 10:30 po yan ng umaga. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami na lagi pong nagpapaalala, ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ito ang istorya ng pag-aagawan sa pag-ibig ng Becky, matrona at legal wife. Pinakilala ko, kaibigan, hindi para pagpantasyahan at halimawin. Sa mga mata ni Jack, alam ko may gusto sa akin. Sa akin siya kasal, kaya wala kayong So, wala masasabi po ninyo, alam kung ilang simbahan kayo kinasal. Pinapili ngayon ni Ami kung sino talagang sasamahan ni Jack. Ako ba o siya? so ang pinili ni Jack ay Ako. sino? Pero sino ang nag-iisa nilang leading man? Sino po ba ang kamukha ni Jack, Ate Ami? Dinestrelyo po. Kay Stallone siya. Ano? Sylvester Stallone. Till death do us part nga ba ang pangako ni Jack? Bakit tayo nagpakalayo? Para matahimik na tayong kalimutan na, di ba? Anong ginawa mo? Binalik mo ulit yung nakaraan. Face to Face, ngayong Martes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.